Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nais po natin masulyapan sila ng mga kasama natin online. Magandang gabi po, Sister Arlene, Brother Gio, Panes family, Brother Riley, Domingo family, Ibay family, Sir Pao, Sir Katrina. Sino po itong 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ayan. Brother Elvis. Ayan po. Hello po, Brother Bids. Brother Bids. Ayan. Ito pong iPhone. Is this Sister Josie? Sister Josie. Opo. Hello po. Ayan. Hello po. Ayan, Sebastian family. Hello po sa inyo. Ancheta family from Param. Hello po sa inyo. And Sister Pat. To God be the glory. Pagpalain po tayo. Pero pa po ba akong binabanggit? Saan po? Ayun, Sister Rogie. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong pagbubulay ay ating pag-aaralan. Amen. Ang doktrina. The doctrine of man. The doctrine of man. Ang pagkalikha at ang dating kalagayan ng tao, mga kapatid. Ito ay kabahagi sa doktrina ng pagiging tao. Alam niyo po, tayo ng mga tao, tayo ay nilikha sa wangis ng ating Diyos, sa wangis ng ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin tayo nilikha ayon sa wangis ng ating Diyos, ay kung ano ang itsura mo ngayon, ay yun din ang itsura ng Diyos. Hindi po, ang Diyos ay Espiritu. Amen? Ibig sabihin, mayroong katangian ang ating Diyos na gayon din ng ating wangis. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ang tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Sabi sa Genesis, if we will read in 1:26 and 9, verse 6, ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Dito sa talatang ito, pinapakita ng salita ng Diyos na ang pagkalikha ng tao ay mayroon siyang mas mataas na kalagayan pagdating sa anumang uri ng hayop. Amen? This verse reminds us and teaches us that our image as created in the likeness of our God, in particular in this verse it says, when it comes to the authority, we have this difference. Man has a difference. Yan. When it comes to the authority, if compared to the animals. Kaya di ba sabi ng mga theorist, from the evolution ang tao. Sino sa atin naniniwala? Galing tayo sa evolution ng mga hayop. No way. Unggoy. Dahil mukha kang unggoy, tinanggap mo naman. Yan, Gertamoy. O mga kapatid, hindi yun totoo. Ha? Hindi tayo nanggaling sa unggoy. Amen? Mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Parang sinabi mo na ang unggoy ay kawangis ng Diyos. Hindi po. Masyado mo namang minalit ang Diyos kung ganon. Kaya nga sabi ng talatang ito, sila ang namamahala sa lahat ng uri ng hayop. Doon mo makikita yung mas mataas na kalagayan ng tao kaysa sa mga hayop. Amen, mga kapatid? Kaya tayo pala ay nilikha, wait lang po, may nagre-reverb dito. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi pa po dito sa chapter 9 verse 6. Ayan, chapter 9 verse 6.
Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ibig sabihin, kaya nga tayo ay mga pinabanal. Kumbaga, kung ating ihahalin tulad ang kalagayan ng mga anghel sa atin na mga tao, mayroong sabihin na natin, medyo mataas ang kalagayan ng mga anghel. Pero pagdating sa pagsisisi, ang mga anghel wala ng pagsisisi. Kapag sila nagkasala, wala ng kapatawaran. Pero tayo na mga tao lang, sa biyaya naman ng Panginoon, kapag tayo nagsisi, papatawarin tayo ng Praise the Diyos. Lord. Sa biyaya at kahabagan ng ating dakilang Diyos, kung ikukumpara naman natin ang ating sarili sa mga anghel, kaya nga si Satanas, di ba? He's a fallen angel. Bakit nagkasala si Satanas? Si Lucifer. Bakit siya nagkasala? Naaalala niyo ba? Gusto niya pong higitan ng ating dakilang. Yes. Dahil gusto niya pang mas maging mataas sa kalagayan ng Diyos. Diba nga, siya'y mahilig sa pag-akyat panaog. So, ano kasi siya fan siya of stones. Mahilig siya sa mga iba't ibang uri ng bato. Ang ginagawa niya sa kanyang pag-akyat panaog, kapag siya'y nakakakita ng mga hiyas, gano'n, nilalagay niya sa kanyang mga sarili. Dahil nga gusto niya, maging siyang, maganda, gusto niya, mas mataas siya sa Diyos. Pero yung kanyang kataasan, the pride, yan ang dahilan kung bakit siya nahulog. Kaya nga tinawag siyang Satanas. Nahulog siya. Amen? He's fallen. Ngayon mga kapatid, sa wangis, tayo nagpapasalamat dahil nga alam natin ang Diyos, our God has communicable and incommunicable traits. Sinong nakakaalala? Ano ang mga communicable traits? Holy, good. Yes. Communicable. Ibig sabihin ito ay naipapasa. Amen. Amen? Di ba? Ang Diyos ay banal, kaya tayo naman ay dapat magpakabanal. So, ibig sabihin, namamana natin. Mayroong mga katangian ng Diyos na namamana natin. Amen. Ang sabi ng Diyos, siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya tayo, natuturuan tayo umibig. Amen. Yung dating kapwa mo o kapatid mo sa pananampalataya, natututunan mo ngayong ibigin. Maging ang mga nagkakasala sa'yo, natututo mong patawarin. Kasi nga, ito rin ay katangian, ito rin ay wangis ng Diyos na maaaring mamana ng tao. Pero mayroon din namang mga katangian o wangis na hindi mamanahin ng tao dahil pang Diyos lang ang katangian na yun. Sige, magbigay nga kayo. Omnipotent. 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 What is omnipotent? Omnipresent. All-powerful. Omnipresent. Omnipresent. Kasakit saan. Ano ibig sabihin ng ano ang omnipresent? Lagi at lagi. Ano ba ang isa? Omniscient. Ano ibig sabihin ng omniscient? All-knowing. Ano pa? Omnivolable. Anong omnivolable? Omnivolable. Omnibenevolent. Kala mo omnikabogable na. Omnivolable. Omnibenevolent. Ibig sabihin, ano? Sino po? Ayun, may nagsalita ako narinig. Ayun, ibig sabihin, mabuti. Ibig sabihin, bakit ba nag-e-echo ako? Ayan. Pag sinabi mong benevolent, mabuti. Kaya good. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya dapat we must be blessed. We must feel
blessed. Amen. Thank you, Lord. We must feel blessed. Di ba kapag ang magulang mo, mayroong sabihin mo na, ang magulang mo ay may kagandahan. Di ba? Ay, mana to sa magulang niya. Di ba? Ikaw na anak, na mana mo yung kagandahan ng magulang mo. Di ba? You will feel proud. Masaya ka, siyempre. Di ba? Kasi yung wangis ng magulang mo, nabasa sa'yo. Eh tayo, hindi lang nasakto. Hindi, what I mean is, hindi lang coincidence. Nilayo talaga ng Diyos na tayo'y likhain niya ayon sa kanyang wangis. Just imagine, Diyos yun. Hindi tao, hindi anghel, Diyos. Ang Diyos ay kinakatakutan ng lahat ng mga anghel. Ang Diyos ay kinatatakutan ng kanyang mga nilikha, maging yung mga walang buhay. Kaya nakikita nyo yung mga puno na yan, kahit di yan nagsasalita. Kapag yan inutusan ng Diyos na mag-bow, they will bow before the presence of God. Kapag inutusan niya ang bato dahil walang nagpupuri, magpupuri ang bato sa Diyos. Dahil the creation of God, they have this reverence na tinatawag natin. Mayroong pagkatakot sa Diyos. Pero tingnan nyo naman po sa biyaya ng Diyos. Ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Praise the Lord. Kaya batiin ninyo ang inyong mga katabi right now. Ikaw ay inanyuan sa wangis ng Diyos. Di ba? Purihin ang Panginoon. Gamit ang glory. Kaya mga kapatid, we are created according to the likeness of God. At sa biyaya ng Diyos, tayo ay mapalad dahil nga hindi tayo, bagaman tayo nga'y makasalanan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay gayon na lang. Sabi ko nga kanina, ang anghel nga kapag nagkasala, hindi pinapatawad ng Diyos. Pero nang tayo nagkasala, sinugo ng Diyos ang kanyang anak para tayo maligtas. Ibig sabihin, when it comes to being special, we are really special. Napaka-espesyal natin na para tayo'y likhain ayon sa wangis ng Diyos. Kaya minsan kapag nadidepress tayo, sino sa atin dito nadidepress? Parang minsan nasasabi mo sa sarili mo, parang wala namang kabuluhan ng buhay ko. Parang wala namang nagmamahal sa akin. Amen? May mga ganyan ba kayong kaisipan? Minsan daw, sabi ni brother, huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ano pa ang mga katotohanan patungkol sa doktrina ng tao? Tayo, mga kapatid, we have a lifespan. Amen? We have a lifespan. Kaya, ilang taon ang tao mabubuhay sa mundo? Natatanda nyo ba yan? 70 to 80. Okay, sige, hanapin ninyo sa inyong mga Biblia. Sino may dalang Biblia dito? Unahan sa paghanap. Sa aklat ng awit in the book of Psalms, chapter 90. Ang unang makahanap, ayan, pakibasa nga po. Ayan, para kayo'y pag nag-PPE, alam nyo kung saan nahanapin. Amen. Ayan, pakibukas nga po ng mikropono. Praise. Ayon po sa Psalm 90 verse 10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Praise the Lord. Okay, so ilan daw pong taon ang lifespan ng tao? 70 to 80. Ganyan lang kaikli ang buhay ng tao.
Pero depende sa lifestyle pa rin yan. Minsan nga, mas napapaaga pa. Sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, ang mortality rate ngayon ay 55. 55 years old. Pag nalagpasan mo na ang edad na 55, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya kapag kota ka na, mas lalo kang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya ang buhay ng tao ay gayon lang kaikli. Can you just imagine? If one day is equal to 1,000 years, and then the lifespan of man is just 70 years, gaano kaikli sa paningin ng Diyos ang buhay ng tao? Paki-compute nga, mga kapatid. If one day to the Lord is 1,000 years, tama? Yeah, 1,000 years. How short is 70 years in the eyes of the Lord? 0.07. What unit is that? Percent? 0.07, tama ba? Parang dapat mas maliit pa dyan. Is one day, if one day is sige, sa mga magaling sa math dyan, if one day is 1,000 years, how about yung 70 years? Brother Bids? Yun? What percent is 70 years to 1,000 years if one day is 1,000 years? 0.0007. 0.07? Kumon boy. 1,000 is 3 zeros. 0.007. Oh. Hindi, kasi 1 day 24 hours. Huwag mo lang bilangin 24 hours. That's right. Yan, sigatay natin si Ang formula kasi niyan is 1 day times 1 year, 365 days. And then, Divide by 12. 0.07. And then, if we would cancel the unit, kasi, di ba, ganun sa math, para makuha mo kung ano yung pinaka-unit niya, yung conversion factor, iaano mo muna. So, ngayon, ano ang lumalabas? Kung i-simplify mo ang calculation, ayan, so 0.07, tama? Okay. So, 0.07 lang ang buhay ng tao. Maiksi lang, di ba? Tuldok lang. Ganun lang kaiksi ang buhay ng tao sa paningin ng Diyos. Can you just imagine? Kaya para lang talaga tayong alikabok. Malaki pa rin yung sentiment. Di ba? Ang buhay ng tao ay para lang alikabok. Nakakita na kayo ng alikabok, lumilipad, tapos biglang pag pinaypay mo kung saan-saan napupunta, bigla lang malalaglag. Ganun lang kaikli ang buhay ng tao, parang anino. Ngayon makikita mo, mamaya wala, para lang halaman. Ngayon buhay, mamaya lang tana, para lang vapor. Oh? Ano ang Tagalog ng vapor? Sigaw. Pagkabukas mo sa isang yung rice cooker, wala na. 0.07%. Kung gagamitin natin yung conversion factor na 1 day is 1,000 years, ganun lang kaikli ang buhay ng tao. Ngayon, yamang pinag-uusapan natin ng kaiklian ng buhay ng tao, sabi nga dito sa Job 14:5, kung atin itong babasahin, mga kapatid, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi sa Amplified, ang ating Diyos, alam na niya kung ilang araw lang mabubuhay ang tao. Amen, mga kapatid? Since His days are determined, the number of His months is with you, in your control. Ibig sabihin, sa kaiklian na nga ng buhay ng tao,
ang may kontrol pa sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya kung alam mo, ganyan na lang kaikli ang buhay mo, kanino mo ba ipagkakatiwala ang buhay mo? Ang liwanag ng salita ng Diyos, oh. The number of His months is with you in your control. And you have made His limits so He cannot pass His allotted time. Sabi nga sa ibang translation, mga kapatid, na maging ang isang minuto kung magdadagdag ka sa buhay ng tao, hindi mo maidadagdag. Dahil nga, ang ating Panginoon, ang mayroong kapangyarihan at karapatan para kunin ang buhay ng tao at bigyan ng buhay ang tao. Amen? Kaya ang tao talaga, hindi yan dapat magmalaki. Hindi mo maipagmamalaki na buhay ko to. Amen? Hindi mo maaaring sabihin na hindi ko kailangan ng Diyos, buhay ko to. Yan ang maling kaisipan ng tao. Noon, ganyan ang kaisipan natin. Di ba mga kapatid? Ganyan tayo mag-isip noon eh. Pero ngayon, nauunawaan natin yung kaiklian ng buhay, dapat pala ipaglingkod sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At kung atin pang babasahin ito, mga kapatid, sabi po dito sa aklat ng Psalm, ayan, in the book of Psalm, chapter 39, verses 4 to 5, na ang katapusan ng buhay ng tao, kaya minsan, di mo maiiwasan kapag mayroong namamatay, may sinisisi. Naalala niyo si Martha? Ano ginawa ni Martha? Sinisi niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, kung napaaga-aga lang sana yung pagdating mo, hindi sana namatay ang kapatid naming si Lazarus. Sinisi pa niya talaga si Jesus. Diba mga kapatid? Pero, sabi ng salita ng Diyos, yan, in 39:4 and 5, Lord, let me know my life's end and to appreciate the extent of my days. Let me know how frail I am, how transient is my stay here. In verse 5, behold, you have made my days as short as handwidths, and my lifetime is as nothing in your sight. Tama nga naman, kung 0.007, amen? Surely, every man at his best is a mere breath, a wisp of smoke, a vapor that vanishes. Selah. Kung babasahin natin ito sa Tagalog, ibig sabihin, yung kawakasan, sabi sa verse 4, whether you like it or not, nakasulat na sa aklat ng ating Diyos kung kailan ang tao mabubuhay at mamamatay. Alam nyo, nagkakaroon lang talaga ng kapangyarihan ng tao na mabago niya yung katakdaan ng buhay ng tao kapag siya sasampalataya. Amen. Amen? Nakaka-counteract niya yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi nga, kung tayo lahat di sumampalataya, mamamatay tayong lahat. Amen. Amen, mga kapatid? Sa totoo lang, patay tayong lahat. Patay na tayong lahat. Humihinga ka pa, pero patay ka na. Pero nang tayo makasampalataya, yung kamatayan that has been defeated because of your faith in Jesus. Kaya ngayon, sa aklat ng buhay, nakalagay ang iyong pangalan, you have eternal life. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. That is something that you can boast about. That you have eternal life. Kaya nga sabi ng John 11:25-26, bagamat ikay mamatay, mabubuhay kang maguli. Kasi yung totoong kamatayan, hindi naman yung kung ilang, alam mo yun, ang tunay na kamatayan, yung mapahiwalay ka talaga sa Diyos eh. Pero kung piliin mo na ikaw ay mapa sa Diyos,
aalisin ang kamatayan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. O, kaya lahat ng mga buhay at namamag-asang buhay na daratnan ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magpuri sa Panginoon. Bagamat mayroon talaga na mga naghihintay na darat ng buhay at dediretso na doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Pero mayroon din namang iba na talagang matutulog muna sa pagbabalik ng Panginoon at muling bubuhayin. Una muna silang bubuhayin. At yung mga buhay na nagsisipaghintay ay saka din naman naagawin. Amen, mga kapatid? Kaya ang buhay ng tao, kung hindi sumampalataya, napakaikli. Ngunit ang buhay ng tao kapag sumampalataya, buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi sa Ecclesiastes 3, verses 1 and 2, ang tao, mga kapatid, ano man ang pangyayari sa buhay ng tao, lahat lang yan sa ilalim ng silong ng langit, mayroong panahon. Kaya hindi lahat ng panahon sa buhay ng tao ay masaya ka. Sabi dito, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Sabi sa verses 1, verses 2 and onwards. May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay, at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira, at may oras ng pagpapatayo. Verse 4. May oras ng pagluha, at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa, at may oras ng pagdiriwang. Sabi sa verse 5, tuloy-tuloy lang natin ang pagbasa. May oras ng pagkakalat ng bato, at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama, at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap, at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago, at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit, at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik, at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal, at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan, at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Ibig sabihin, mga kapatid, sa ilalim ng silong ng langit, sa buhay ng isang tao, na itakda sa kung anong panahon itinakda ng Diyos, ang mga bagay na ito'y mangyayari sa iyo. Kasi nga, sabi nga sa 10, 11, and 15, nakita ko ang mga gawain itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Nakatakda ang anumang gawain na nangyayari sa buhay ng tao. Kaya maging ang tao, kapag yan namatay, hindi mo na yan madadagdagan, maliban na baguhin ng Diyos. Amen? Dito nga bago ang tao may panganak, alam ng Diyos kung sasampalataya ang taong ito o hindi. Kaya nga, bago pa ipanganak, alam na niya kung paano niya itatakda ang mga magiging karanasan ng taong iyon. Amen, mga kapatid? Halimbawa, si Judas. Hindi pa man naipanganak si Judas, naihula na sa Old Testament. At sa katakdaan ng buhay ni Judas, nandoon sa katakdaan ng panahon ng ating Diyos, kung kailan siya tataliwakas. Kung kailan siya mamamatay. Amen, mga kapatid? Yun ay itinakda
Kaya nga may prophecy. Mayroong katandaan ng kaganapan ng propesiya. Kaya mga kapatid, ano pa ang sabi dito? Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Alam niyo, ang mga nangyayari sa buhay ng tao, paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit. Tingnan niyo po, ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Diba? Bago itong pandemya ito. Mayroon ng naunang pandemya, yung Spanish flu, nabalitaan niyo yun. Ang daming mga nangamatay noon. Parang milyon-milyong tao yata yung mga nangamatay noon eh. Oh. Eh bakit naulit na naman ang pandemya? Mga kapatid. Kasi nga, inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Makikita natin mamaya. Bakit inuulit ng Diyos ang mga pangyayari? Amen? Ano ba ang sabi dito? Tuloy natin yan. Pakibasa nga sa 17. Ayan. Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Sa 14, hinahanap natin yung talata na hindi mo na mababawasan pat madaragdagan kung anuman ang mga pangyayari sa buhay ng tao. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos, sabi sa Ecclesiastes 3:14, alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy, magpakailanman. At wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Sinisi mo pa ang nanay mo sa pagkamatay ng iyong kapatid. O kaya sinisi mo yung magulang mo dahil ikaw ay naging, napariwara. Mga kapatid, sa aklat ng Diyos, wala na tayong maaaring idagdag pa o ibawas. Lahat ng mga pangyayaring ito ay itinakda na ng Diyos. Bago ka man magpasya na ikaw ay sumampalataya, alam ng Diyos na ikaw ay para sa Kanya. Bago ka pa man tumaliwakas sa pananampalataya, alam ng Diyos na hindi para sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kaya mga kapatid, bakit paulit-ulit sa kaiklian ng buhay ng tao? Bakit paulit-ulit ang Diyos hinahayaan niyang mangyari ang mga gawain ito? Sa henerasyon, sa isang henerasyon, sa susunod na henerasyon. Bakit? Ano ang nais niyang ipahiwatig? Ano ang gusto niyang dalhin mensahe sa tao? Sabi dito, mga kapatid, ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Sabi sa ADB, para matakot. Amen? At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ibig sabihin, sa kaiklian ng buhay ng tao, dapat pala ang tao matakot sa Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya lang kasi ang tao, kahit kaano mo pangaralan, amen, kahit gaano mo pangaralan, ang hirap niyang maniwala. Amen, mga kapatid? Pero sa totoo, bakit may nangyayaring mayroong mga nangamamatay, mayroong mga trahedya, may mga ganitong kaganapan sa buhay ng tao? Dahil gusto nga ng tao, gusto nga ng Diyos, na ang tao ay matakot sa Kanya. Amen, mga kapatid? Ngayon, ano pa sa doktrina ng tao? Ano pa ang mga katotohanan? Sabi dito sa aklat ng Efeso, tayo ay nabubuhay dahil mayroon tayong layunin. Diba ang tao, sinasabi niya, pag namatay sa tao, tapos na po ang misyon niya sa mundo.
Naririnig niyo ba yan? I heard it last night. Kapag yung isang tao, sabihin ng isang tao, tapos na kasi yung mission niya. Maliban nung kung talagang ginawa niya ang mission. Right. Pero hindi mo maaaring sabihin na gawa niya na yung mission. Anong mission ang ginawa niya? Kung di siya natakot sa Diyos. May nga naman. Anong mission kaya ang ginawa niya kung hindi siya naglingkod? Kung hindi siya sumampalataya, paano mo masasabing mission yun? Ano ba ang mission talaga ng tao? Ecclesiastes 12:13. Ano ang pinakamisyon ng tao, mga kapatid? Takot sa Diyos. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ang misyon ng tao. Yan ang buong layunin ng katungkulan ng tao sa kaiklian ng buhay na mayroon siya sa mundong ibabaw. Ano ito, mga kapatid? Ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Maliban na ikaw ay sumunod sa mga utos ng Diyos, hindi mo masasabi, tapos na ang misyon mo. Amen, mga kapatid. Kaya we are blessed because we are part of the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. No, hindi naman natin alam na may mission tayo bilang tao. Pero salamat, mayroong nagturo sa atin na tayong lahat pala na nabubuhay, tayong lahat na mga mananampalataya, mayroon tayong misyon na kailangang gawin. Amen. Ito bang misyon na ito magagawa mo kung wala kang takot sa Diyos? Magagawa mo ba ito kung ikaw ay hindi susunod sa mga utos ng Diyos? Magagawa mo lang ito kung ikaw may takot at may pagsunod. Kaya mga kapatid, mas lalong nagiging, o sabihin na natin, ang buhay ng tao ay nagkakaroon ng kabuluhan lamang kapag naunawaan niya kung ano ang kanyang buong katungkulan bilang isang tao. Basahin nga natin sa aklat ng Efeso, mga kapatid. Hanapin natin sa unang kabanata. Basahin nga natin sa talatang 2, talatang 4. Ano ang nakasulat? Ayan. Ibaba pa natin ang pagbasa sa verse. Yan. Purihin natin Panginoon. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Para tayo magawa natin ang misyon, para magawa natin ang ating buong katungkulan ng pagiging tao dito sa mundo, kailangan nating maging banal. Kailangan nating mawala ng anumang dungis. Kaya di mo masasabi ikaw nagmi-misyon, pero pugaran ka ng kalasingan. Hallelujah. Paano mo masasabing nagmi-mission ka? Yung mission mo pala, ilasingin mo yung kasama. Mag-akay. Hallelujah. Napakalaking kalibangan. Amen. Gagamitin mo pa ang salitang misyon? Mga kapatid, paano natin magagawa ang misyon? Dapat tayo magpakabanal. Dapat tayo masumpungan ng walang dungis at yan, mangyayari lang yan kapag tayo sumampalataya. Sumampalataya sa tunay na Diyos. Sumampalataya sa tunay na Kristo. Eh minsan hindi ko maintindihan talaga eh. Hindi ko talaga maintindihan ang sagot ng tao. Right. Kristiyano ka ba? Hindi po. Katolik po ako. Isip-isip mo. Anong paniniwala? Kung hindi nila
tinatanggap na sila ay Kristiyano, ano sila? Wala. Hindi ko talaga ipaunawa nyo nga sa akin ito. Mga kapatid, Christians are followers. lalo na kung sasabihin mo, ang pananampalataya mo ay ang tamang pananampalataya. At pagkatapos ay sasabihin mo, hindi ka Kristiyano. Paano mo natatayuan ang pagiging alagad mo ng Diyos na sinasamba mo? Ito ay isang nagdidilat na kasinungalingan. Pero ang nakakalungkot lang, tinatanggap ng tao. Tinatanggap pa rin ng tao ito. Amen, mga kapatid? Minsan ba nung kayo natanong, nung yan ang pananampalataya nyo, nung bago tayo makakilala, ganyan din ba ang sagot niya noon? Amen. Amen po. Amen. Kapag ikay tatanungin, Kristiyano ka, anong sinasagot niyo? Catholic po. Catholic. Bakit? Hindi ba Kristiyano ang pagkakilala niyo? Ayaw They namin. don't know the real Ayaw meaning of a namin ng Christian. borbolen. No, they don't really know the meaning of So, ibig sabihin, hindi pala si Kristo. Walang kaunawaan. Walang kaunawaan. Kaya mga kapatid, hindi mo talaga masasabi na ikaw ay nagmimisyon at hindi mo alam kung sino Naging sakristan na ako ang lahat. sinasamba mo. Hindi ko alam yan. Hindi ko nalaman yan. Pero mga kapatid, tayo ay tinawag, tayo ay nilikha. Di ba nga sabi sa Colossians 1:16 to 18, kung ikay nilikha, if you're created for Him, through Him and for Him, ibig sabihin, yung lumikha sa'yo, yun ang paglilingkuran mo. Salamat sa Diyos. Di po ba mga kapatid? Amen. Oh, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Sino ito tinutukoy? Tayo lahat ng mga nilikha, may buhay man o wala, ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. At para kay Kristo. Kaya nga kahit mali ang pananampalataya mo, dapat alam mo na ginagawa mo ang iyong paglilingkod para kay Kristo. Tunay. Thank you, Lord. Di mo ba mga kapatid? Kaya nga, kahit nga hindi ka nakaunawa sa tunay na pananampalataya, dapat ang sagot mo, Kristiyano ka eh. Di ba mga kapatid? Does it make sense? Pero mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo napaliwanagan. Amen. Thank you, Lord. Napaliwanagan talaga tayo. Buhay na Kristo. Na ang iglesia na ating kinabibilangan ang nagtaloy walang iba kundi si Kristo. Amen. At yamang tayo kabahagi nito, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kaya kapag ikaw ay tinanong, ano ka? Ang sagot mo'y Kristiyano. Amen. Dahil nga, tagasunod ka ni Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya yung mga nakaunawa na tayo'y tagasunod ni Kristo, yan ang mga makagagawa ng tunay na pagmimisyon. Amen. Tingnan niyo ang sabi sa Matthew 28:19 to 20. Bakit ang iglesia abalang-abala sa pagdadala ng Ebanghelyo? Dahil naunawaan natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga sugod ng Diyos na ito ay misyon natin. Kung paano ang sanlibutan ay abalang-abala sa kanyang pangangailangan, sa kanyang kalayawan, sa kanyang pagnanasang makalaman, makamundo, ang iglesia nakakaunawa na ang kanyang katungkulan ay gawin ang misyon ni Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya puntahan ninyo, napakababaw naman ang Tagalog nito. Kaya puntahan ninyo, o sige, balikan natin ASND.
Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sabi sa 20, ano ang gagawin pa matapos sila'y mabautismuhan? Turuan ninyo silang sumunod. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sa kaiklian ng buhay ng tao at hanggang sa katapusan ng mundo, ang misyon pala ng nilalang ng Diyos ay dapat mabautismuhan, maturuan na sumunod sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanyang mga sugo. Kaya alam nyo, kapag tunay ang sugo, tunay ang ituturo. Kapag tunay ang sugo, tunay ang pagsunod. Kapag mali ang sugo, amen, o nag-aangking sugo, mali ang itinuturo. Kahit may bautismo pa yan, mali ang bautismo. Kapag mali ang bautismo, hindi totoo ang kaligtasan. Kung hindi totoong kaligtasan, kung Ephesians 2:8-9 sa pamamagitan ng pananampalataya ng biyaya ng aligtas, ibig sabihin, hindi tama, tunay ang pananampalataya. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi tunay na alagad. Kaya mga kapatid, we are so blessed. We are so blessed because in the church, we do not just know that there is this brevity of life. But we know as well as we were taught that we have a purpose. Amen. Amen? And this purpose is to serve our God, to obey His commands. To God be all the glory. Balikan nga po natin sa Ephesians, dito nung tayo magtatapos. Purihin ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? To God be all the glory. In verse 9, Ephesians 1, verse 9 and 11. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Yan, hanggang 11 po. Pagdating ng itinakdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Amen? At ayon nga sa plano niya noong panguna, pinili niya kami para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Sabi sa ibang translation, because of the purpose. Yan, in NIV, mga kapatid, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Christ. That means we as created by our God through our Lord Jesus Christ. Napakaliwanag ng Biblia na ang ating buhay dito sa mundo ay hindi para sa ating kalooban. The reason why we exist is because of the purpose of our God. What we just need to do is we need to surrender ourselves to the will of God. Kailangan nating isuko ang ating buhay. Kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos sapagkat dito tayo tinawag. Sa makatuwid, ang buhay ng tao ay nilayo ng Diyos upang siya'y maglingkod sa Diyos. At ang mga sasampalataya at maglilingkod sa Diyos, sila
tayo ang nakagaganap ng tunay na kalooban ng Diyos. Kaya ang katotohanan ito ayaw nating sarilinin. Diba mga kapatid? Kaya nga ang mahal na apostol, yun, nandiyan tayo sa panahon ng season of expansion. Dahil marami pa na mga nariyan sa paligid ang nangaliligaw na tinawag din para sa kalooban ng Diyos. Kaya yan ang ating ipapanalangin. Again and again, the doctrine of man, we are created according to the likeness of our God. That the life of man is short. There is this brevity of life. And the whole duty of man is to fear God and obey His commands. Father God, we thank you so much for your